Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating munting channel. Pag-uusapan po natin, panonoorin, bibigyan ng komento, reaction. Ang sabi, bakit nauubos ang mga tao sa Japan? Alamin po natin yan dito sa video ni Ibad Pop. Panoorin po natin. Mga kababayan, medyo nakakatakot po etong nangyayari ngayon sa bansang Japan. Dahil ang kanilang populasyon ay unti-unti pong lumiliit. In 2023, the country reported just over 720,000 births. Ibig sabihin yan, paubos po ng paubos ang mga tao sa Japan habang tumatagal ang panahon. Pabaliktad sa atin, no? Sa atin, padami ng padami. Sa kanila, paubos ng paubos. Kung sino pa yung mayamang bansa, doon pa nagkukulang ang tao, no? Dito sa atin, sobrang hirap ng buhay dito, pero wala, ganun talaga, no? Lalong dumarami. Kasi sa kanila, sa bansang Japan, sobrang busy ang mga tao dyan, no? Puro shigoto, gambate, yun ang maririnig mo sa kanila, no? Palaging shigoto means trabaho, no? Gambate, magpursige. Palaging ganun lang. Hanggang sa tumatanda na sila, kahit na 70 years old, minsan 80 years old, may nagtatrabaho pa, no? Ganon sila kasisipag pagdating sa trabaho at maganda yung gobyerno nila. Kasi sa kanila, kahit na matanda na, binibigyan pa rin talaga ng opportunity na makapagtrabaho. Dito sa atin, mag-uumpisa pa lang magpamilya ang isang tao 30, 35, wala na. Hirap ka nang makapasok sa mga kumpanya. Kaya wala, ang ano sa atin talaga, ibang-iba sa kanila, no? At narito po ang mga ebidensyang sumusuporta sa topic na ito. Ayon sa eastasiaforum.org, noong 2008, nasa around 128 million ang kabuuang populasyon ng Japan. Pero pagsapit daw ng 2022, pero marami pa rin tao sa kanila pala kaysa dito sa Pilipinas. Kasi alam ko sa atin ang population ng Philippines 115. Sa kanila 128 daw at nababawasan, no? Kung titignan natin sa mapa, halos magkasinlaki yung bansa natin. Yun nga lang siguro medyo malaki ng konti sa kanila, kasi sa atin kasi karamihan na katubigan. Sa kanila isang buo Kaya mas marami pa rin siguro. Umabot na lang ito sa 125 million. Ibig sabihin, nabawasan ito ng halos 3 milyong tao. Marami pa rin sila, no? Marami pa rin kaysa sa Pilipinas. Siguro mga 10 million, no? Kung 115 ang population natin, sila 125, nabawasan na yon ng 3 milyon. Pero ang nakakatakot sa kanila, tuloy-tuloy yung pagbaba. Kaya yun yung kinababahala ng gobyerno ng Japan. And this is very alarming po, dahil naturally, dapat ang isang lugar habang tumatagal ang panahon ay parami din ng parami ang tao. Pero sa kanila, paubos po ng paubos. At eto nga po ang pinoproblema ngayon ng matindi ng gobyerno ng Japan. At eto nga po ang isa sa mga naisip na solusyon ng kanilang gobyerno para unti-unting malabanan ang pagkaubos ng mga mamamayan ng bansang Japan. Gumawa po sila o nagtayo sila ng isang dating app. At ang dating app na ito ay nag-e-encourage sa mga mamamayan ng Japan na mag-asawa, magpakasal at magkaroon ng anak para sila ay mas lalo pang dumami. So tinawag po nila ang dating app na ito na Tokyo Futari Story, na ang ibig sabihin sa Ingles ay Tokyo Two People Story. At makikita po doon sa loob ng app ang ilang mga love advices at pag-e-encourage sa mga malungkot na single na Hapon na mag-asawa na talaga at humanap ng
partner. So sobrang bumababa na talaga ang mga nag-aasawa sa bansang Japan. At ayon po sa pag-aaral, from 2002 to 2023, bumaba from 504 and 930 marriages to 474 and 717 ang bilang ng nagpapakasal sa bansang ito. Siguro isa rin sa dahilan kasi Buddhist sila. So sa kanila kasi legal ang pag-a-abortion ng sanggol, no? Legal yung palaglag. Actually, tatanungin ka pa nga daw dun sa hospital yung mga babaeng buntis doon. Siguro pagka months pa lang, siguro mga 1 month, 2 months, pero kung 3 months na hindi na. Pagka mga 1 month, 2 months, sa atin kasi ano na yun, buo na yun, bubuuin na yun. Bawal na yung ipalaglag, pwede ka nang mademanda doon or kasalanan na yun, lalo na Catholic ka, di ba? Sa bansang Japan, Buddhist sila, legal yun. Kung 1 month, 2 months, tinatanong mismo ng mga doktor doon kung ano ba, laglag ba o buo, ganon. So pero kung 3 months naman daw, alam ko hindi na, kasi may mga part na ng body ng isang fetus yun isang sanggol. Ito, at dahil nga po kakaunti ang nag-aasawa sa kanila, ibig sabihin kakaunti din ang napuproduce na mga bata. Alam niyo po bang hindi lamang sa Japan nangyayari ang bagay na ito? Katunayan nga, sa buong mundo, maraming mga tao ngayon ang ayaw ng mag-asawa at ayaw ng magkaroon ng anak. Ang malaking katanungan, bakit nga ba nangyayari sa Japan ang ganitong phenomena? Ano ang pinakadahilan? At bakit maraming mga tao sa buong mundo ang ayaw ng mag-asawa at ayaw ng magkaanak? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Alam nyo po ba mga kababayan? Okay, please like, subscribe, ganun na, i-click lang yon, and then down arrow lang, tapos click yung bell na all para whenever na mag-a-upload siya or tayo dito sa ating channel, una po kayong mano-notify, no? Wala naman pong bayad yan, support na lang po sana sa mga nagagawa ng mga videos na kagaya po natin. Maraming salamat po and God bless you po. Yan na sa taong 2025, ang ating bansang Pilipinas ay kasama po sa top 20 na mayroong largest population sa buong mundo. At kasama po natin sa hanay na yan ang mga malalaking bansa tulad ng China, Amerika at Russia. Ito po ang graph o research ng Statista.com sa mga bansang may Grabe yung India, pinakamarami. Sa bagay, matindi talaga dun China, kasi marami talaga to. Ang population nila is 1.4 billion. Billion hindi million. Grabe. Mas madami ang ngayon na. India 1.457 ganun. Billion yan pinaka maraming populasyon sa buong mundo. Makikita po natin dyan na nangunguna ang bansang India. Tapos, ito po ay sinundan ng bansang China. Alam naman natin na marami talaga ang China dahil napakalaki po ng kanilang bansa. Pagkatapos po niyan, sumunod ang Amerika. Well, given na yan dahil napakarami pong states ng Amerika. Pero hindi mo aakalain na sa pag-aaral na ito, mapapasama ang Pilipinas. Kung titignan po sa may bandang dulo, nandyan po ang ating bansa. Talagang hindi po magpapatalo ang Pilipinas, Anyway, kidding aside, eto pong Japan talaga mga kababayan ang medyo nakakatakot. Ayon po ulit sa datos ng Statista.com at ayon sa kanilang projection, pagdating ng year 2100, bababa sa 50% ang kanilang populasyon. Ngayon, nasa around 120 million po ang mga tao na nakatira sa Japan. At kung 50% ang mawawala sa kanila, ibig sabihin, yung 120 million na tao na yon ay magiging 60 million na lang. At kung hindi mapipigilan ng Japan ang pangyayaring ito, pagdating ng panahon, unti-unti talaga silang mauubos. Siguro mga kababayan ay obvious naman sa inyo na pinapakita
ng pangyayaring ito na ang death rate ng Japan ay mas mataas kumpara sa kanilang birth rate. Ibig sabihin, mas marami ang pumapanaw sa kanila kaysa sa mga isinilang na. Kasi nga, yun nga, legal sa kanila rin ang palaglag. Buddhist naman kasi yung kanilang religion. Okay lang yon siguro kung mga 1 month, 2 months. Pero kung 3 months, gaya nga nasabi ko kanina, bawal na rin siguro sa kanila. At isa sigurong dahilan pa, kaya ganyan, kasi ako nakapunta rin ako ng Japan, ang mga lalaki doon, talagang late na mag-asawa. At yung iba, ayaw na talagang mag-asawa. Kaya marami rong mga tumandang binata. At ang mga Haponesa naman, parang isigo laki lang din sila. At parang ayaw nilang magpamilya kasi parang alam nila pag babae burot sa bahay, ganun. Sila kasi ang mga babae doon talagang, lalo na yung kabataan ngayon, henerasyon ngayon, talagang easy go lucky na talaga sila. Ayaw na nilang nahihirapan kasi alam nila na pagka nag-anak mahihirap talagang mag-alaga. Siguro ganun. Kaya until now pababa sila ng pababa na bata. Ngayon, ang malaking katanungan mga kababayan, ano nga ba ang magiging epekto nito sa bansang Japan? Unang-una po, babagsak ang kanilang ekonomiya. Ayon sa EastAsiaForum.com, nahihirapan talaga ang Japan ngayon dahil wala na po silang mga workers. Ayon po sa datos, for the past 14 years sa bansang Japan ay bumaba ang kanilang populasyon dahil pababa rin ng pababa ang kanilang birth rate. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kakaunti or umunti yung mga batang isinilang na dapat sana magiging susunod na henerasyon na magtatrabaho sa kanilang bansa. Ayon po sa eastforum.com, sa pagbaba ng working age population ng bansang Japan, nakadestino ring bababa ang kanilang GDP. Ibig sabihin, bababa ang kanilang ekonomiya. At ayon din po sa eastasiaforum.com, marami ng mga enterprises ang nagsasara. Wala na po silang successors or mga tagapagmana. At hindi lamang ang mga enterprises ang maapektuhan, pati na rin po ang mga social services. Dahil nga po kakaunti na lang ang birth rate ng bansang Japan, ibig sabihin kakaunti na lang din ang mga bata na papasok sa paaralan. Kakaunti na lang din ang bilang nilang dadalhin sa mga pediatrician. At dahil po dito, magsasara na ang ilang mga paaralan at mababawasan na rin yung mga taong gustong magdoktor or magteacher. Well, malamang sa malamang ay tumatakbo na po sa inyong isipan na yung problema ng Japan sa kanilang working age population ay pwede pong masolusyonan ng ating mga OFW. Pwede tayong magtrabaho doon sa Japan kung sila ay nangangailangan pa ng mga trabahante. At yung mga enterprises na pwedeng bumagsak dahil wala ng tagapagmana at yung mga school na pwedeng magsara dahil wala ng mga bata ay mga isolated case na pwede pong masolusyonan ng Japan. Pero ito po ang sa tingin ko ay mahihirapan ang Japan. Kung babagsak ang kanilang populasyon, maaaring wala na silang magiging sundalo sa hinaharap. Apektado ang kanilang depensa dahil talagang mababawasan ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan. Pwedeng sabihin na maaaring mag-hire ang mga Japanese ng mercenary o yung mga bayarang sundalo. Mayroon pong nag-e-exist na ganon. Pero iba pa rin yung debosyon ng isang tunay na Japanese na ipinaglalaban ang kanyang bansa. Alam po natin yan. Ang malaking katanungan po ngayon, bakit nga ba ayaw mag-asawa ng maraming kabataan sa Japan? Well, narito po ang kasagutan na nakalap ng The Guardian. Mayroon po silang pinag-aralan na isang survey kung saan tinanong ang mga kabataan ng Japan na nasa edad 25 to 34 years old kung bakit ayaw nilang mag-asawa. At narito po ang isa sa top ng kanilang kasagutan. Ayaw nilang mag-asawa hindi dahil ayaw nila, kundi hindi sila nagkaroon ng chance na ma-match sa isang karapat-dapat para sa kanilang pag-aasawa. So hindi daw po sila masyadong nagkaroon ng chance na mga Japanese kasi medyo choppy ang dating nila.
At nakatuon yung nakapokus sila, puro trabaho lang, shigoto talaga, no. Kaya yung bansa nila talagang payaman ng payaman. Yun nga ang masakit, na papabayaan yung population nila bumabagsak. So sana naman maagapan to ng Japanese, kasi kaalyado na rin natin tong Japanese, no. At mababait sila sa atin ngayon, unlike nung araw talaga na talagang sinakop din nila tayo, at matindi kasi sila nung araw, no. Pero ngayon naman bumabawi sila, at nakita naman natin na iba na manner ng Japan ngayon, unlike sa mga dating Japanese, no, na warrior talaga ang ugali. Ngayon talagang mababait sila. So sana ito maagapan ng Japan to, at siguro ang gawin nila maging maluwag uli sila sa mga sa mga pumapasok sa Japan ng mga iba-ibang lahi, no. Especially sana sa ating mga Pilipino, kasi talagang gusto naman talaga tayo nila, no, yung ugali ng Pilipinas, yung mga ugali ng Pilipino, gusto naman talaga tayo ng mga Japanese. Itapat sa kanilang potential lover, at hindi rin daw sila gaanong uma-attend sa mga matchmaking activities, siguro katulad ng mga party or iba pang mga dating events. Marahil isa po ito sa mga dahilan kung bakit nagtayo ang kanilang gobyerno ng isang dating app bilang solusyon para mas lalo silang dumami. At ito pa po ang isa sa mga top na kasagutan ng mga kabataang ito kung bakit ayaw nilang mag-asawa. At sa sagot na ito, makikita po natin ang realidad or ang estado ng ekonomiya ng Japan. Mukhang itong lugar na to yung maraming tao na tawiran. Sa Shibuya ata to eh. Correct me if I'm wrong, sa mga makakapanood na matatagal na sa Japan. Ayon sa kanila, ayaw nila. Ayan Shibuya ata to eh. Kasi dati nadaanan namin to nung nasa service kami. Mag-asawa dahil masyadong mataas ang cost of living ng mga malalaking syudad sa Japan. Pangalawa, dahil rin po sa kakulangan sa magandang trabaho. At pangatlo, dahil po sa kultura nila na nahihirapan ang mag-asawa na makahanap ng trabaho. Ang ganda dyan sa Japan. Maganda yung weather, mga yung tao dyan, maganda yung manner ng mga Japanese, no? Kahit magkasalubong kayo ng madaling araw na kayong dalawa lang sa daan, kahit di kayo magkakilala, babatiin ka niya, no? At saka dyan talagang maganda yung palakad ng government yan. Totohanan po niyan, hindi lamang ang ilang mga Japanese ang ayaw talagang mag-asawa. Maraming mga lahi sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumapasok na rin sa ganitong sistema. Katunayan nga, ayon sa Psychology Today, sa pag-aaral ng doctorate na si Bella De Paulo, kakaunti na lang talaga ang mga nag-aasawa at mas lalong dumarami ang mga single. Ito po ay seryosong pag-aaral sa buong mundo po yan. Well anyway, sa inyo pong palagay mga kababayan, mahirap na kasi buhay kaya ganun. Arating din kaya ang panahon sa ating bansang Pilipinas na magkakaroon din ng decline ang ating populasyon dahil ayaw na ng mga kabataan na mag-asawa? Posible kaya yon? Hashtag yes or hashtag no. Please comment your opinion below. And speaking of comment, shout out po kay Sir RC Villamor na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Para sa Okay, alright. Hanggang dito na lang muna pumuli. At thank you kay Ibad Pop sa kanyang videos. Please subscribe din sa kanyang channel. At yun nga, ang teorya rin natin dyan, nasabi niya, hindi lang sa Japan pwedeng mangyari to, pati na rin sa buong mundo o kaya dito sa ating bansa. Parang sa henerasyon kasi ngayon, gano'n na yung mga nangyayari sa pag-uugali ng mga kabataan ngayon na ay na rin nilang masyadong maghirap pagdating sa, yun nga, pag-aalaga ng baby. Mahirap yun, yung pagpapamilya, magastos yun. Lalo yung nangyayari dito sa ating bansa ay kahirapan. Kaya pwede tayong matulad sa Japan, no? Pero sana balanse lang naman. Kasi mahirap na nga bansa natin. Pag bumagsak pa ang population natin, mas lalong hihirap ang ating bansa kasi baka
wala na halos magtrabaho, no? And then yung pandepensa natin, mas lalong delikado. Kasi ngayon pa nga lang, nahihirapan na tayong palakasin ng ating depensa, no? So, ayun lang po, hanggang sa muli po. Ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Thank you po.